Ang bagong taon ay isang panahon ng mga bagong simula at isang bagong simula ng buhay para sa susunod na taon. Ang bagong taon ay isang oras ng pagdiriwang ng pamilya at ang karamihan sa kaganapan ay isang oras para sa pamilya upang muling magsama-sama upang makita ang bagong taon. Kaya upang matiyak na ang pagsisimula ng bagong taon ay organisado at mapalad kasama ng iyong pamilya, narito ang ilang mga paraan na maaaring isaalang-alang sa pagsulubong ng bagong taon upang makaakit ng swerte at magdala ng pagkakaisa at balanse sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Maglagay ng wealth bowl sa tabi ng pintuan. Ang wealth bowl ay isang koleksyon ng item na pinagsama-sama upang matulungan kang makaakit ng mas maraming pera sa iyong buhay. Maglagay ng baso o ceramic bowl na may mga barya sa tabi ng pinto na iyong bahay. Sa tuwing meron kang sobrang sukli, ilagay ang mga ito sa wealth bowl upang simbolikong makaipon ng yaman. Dapat ito ay nakalagay sa isang lugar na madalas mong makita na nagpapaalala sa iyo ng pera na gusto mong dalhin sa iyong tahanan at buhay. Maglagay din sa mangkok ng mga crystals at gemstones na pang-akit ng pera, mga batong pininturahan ng ginto o mga gintong ingot o kahit alahas. At syempre, ang pera. Ang prosperity bowl ay kumakatawan sa lumalaking kayamanan. Sa ganitong paraan, makakaakit ka ng pera at tagumpay sa iyong panig. Maglagay ng money tree sa pintuan. Ang iba ay naglalagay ng money tree sa may pintuan bago salubungin ang bagong taon. Ito raw ay magdadala ng swerte. Ito ang pinaka-the best na araw at magandang pagkakataon na maglagay ng money tree sa pintuan ng iyong bahay para sa pagsulubong sa bagong taon ay agad-agad na magdadala ito ng magandang kapalaran sa pamilya. Magsabit ng pulang laso sa iyong pintuan. Magtali ng pulang laso o ribbon sa hawakan ng iyong pintuan sa harap bilang proteksyon laban sa kasamaan at ilayo ang negatibo at masamang enerhiya at upang maakit ang swerte. Maglagay ng salamin sa sala o silid kainan. Sinasabing ang mga salamin sa sala ay pinaniniwala ang nagdadala ng positibong enerhiya, nagpapalaki ng natural na liwanag, nakakaakit ng kasaganaan at lumilikha ng pakiramdam ng kaluwang. Ang tungkulin naman ng salamin sa silid kainan o dining room ay upang lumikha ng isang ilusyon ng espasyo, lumikha ng isang mas maliwanag na kapaligiran at paramihin ang lahat ng bagay na makikita sa ibabaw ng iyong dining table. Kaya bago sumalubong sa bagong taon ay maglagay ng salamin sa kapaki-pakinabang na lokasyon upang kasabay nito ang pagpapakita ng swerte at kasaganaan sa iyong tahanan sa darating na taon. Ihalo ang mga prutas sa malalagkit na kakanin. Pagkatapos salubungin ng bagong taon, mainam din na ihalo ang mga prutas sa malalagkit na panghimagas tulad ng tikoy at kalamay. Ang tikoy ay sumisimbolo ng swerte, kaligayahan at pagkakaisa. Magbilang ng perang papel sa harap ng pinto. Ang pagbibilang ay magpapasok daw ng maraming pera sa inyong tahanan. Gawin ito pagtunog ng alas 12 ng hating gabi. Maglipat o mag-iba ng pwesto ng 22 bagay sa paligid ng bahay. Ang paglipat ng 22 na bagay sa paligid ng bahay ay para makaakit ng kapalaran. Hindi kailangang malaki ang mga ito. Ilang bagay lang na madali mong mapapalitan ang kanilang lugar. Buksan lahat ng pinto at bintana ng bahay. Ang lahat ng mga pinto at bintana ng bahay, pati ang pinto ng iyong mga aparador ay dapat na bukas sa hating gabi sa loob ng 10 minuto upang ilabas ang lumang taon na nag-aalis ng daan para sa isang nangangako na bagong taon na pumasok ng may bago at walang bahid na simula.
Ito ay isang karaniwang pamahiin na ang pagbubukas ng mga pinto at bintana ay hahayaan na ang lumang taon na lumabas at ang bagong taon na walang harang ay pumasok sa iyong bahay. Inaasahan natin na ang lumang taon na ito ay matapos sa lalong madaling panahon. Buksan ang lahat ng ilaw. Dapat maliwanag ang bagong taon sa iyo at hindi madilim. Ito ay para makaakit ng positibong enerhiya sa taong darating sa iyong bahay. Iwasan na magbanggit ng mga negatibong salita. Hanggat maaari ay iwasan ng paggamit ng mga negatibong salita at parirala. Dahil pinaniniwalaan na ang mga ito ay nagdadala ng malas. Huwag bisitahin ang pamilya ng asawa. Ayon sa kaugalian, maraming henerasyon ang nabubuhay ng magkasama. Ang nobya ay lumipat sa bahay ng nobyo pagkatapos ng kasal. At syempre, ipagdiriwang niya ang bagong taon kasama ang kanyang mga in-laws. Ang pagbabalik sa kanyang mga magulang sa araw ng bagong taon ay nangangahulugan na may mga problema sa pag-aasawa at maaari ring magdala ng malas sa buong pamilya. Dapat bisitahin ng mag-asawa ang pamilya ng asawa. Sa ikadalawang araw, dadalhin nila ang kanilang mga anak, pati na rin ang isang maliit na regalo. Magsaya at kalimutan ang problema. Ito ang pinakamahalagang gawain sa pagsalubong sa bagong taon. Kahit sandali lang ay magsaya ka at huwag mong isipin ang problema para good vibes ang dating ng bagong taon sa iyo. Batiin ang mahal sa buhay upang manatiling masagana ang pagsasama. Ang mga nabanggit ay pawang mga payo lamang na kung paano salubungin ang taong darating ng masaya. Laging tandaan na sa ating mga kamay pa rin ang magiging takbo ng ating buhay para sa isang taon. Napakahalagang gawin natin ang ilang mga bagay para sa bagong taon upang makamit ang kaunlaran sa bawat yugto ng ating buhay.